UNTV News Worldwide. Yes, hello sa lahat ng ating mga kasangbahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw po at mabuting pagkakataon na bigay sa atin. Hello sa iyo, James. Kamusta na? At ganoon din sa ating mga kasamang global correspondents. Ang oras na natin 31 minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Good morning, Kuya! At magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Mabuhay mga kababayang Pilipino sa buong mundo. Magandang hapon naman dito sa Western Hemisphere. Ngayon ay araw ng Huwebes, August 31, 2023. Mula sa Edmonton, Alberta, Canada, ako si Noel Poliarco. At mula dito sa Maryland, USA, ako si James Montuyan. Maghahatid sa inyo ng umaatikabong balita mula sa iba't ibang panigin ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. Detention ng dating Prime Minister sa Pakistan na si Imran Khan extended. US President Joe Biden nakatakdang bumisita sa Vietnam pagkatapos ng G20 meeting. Putrajaya host muli ng Malaysia's 66th Independence Day. Hurricane Idalia naging Category 4 hurricane. Evacuation para sa 121 na residente sa Zaporizhia ipinatupad sa Ukraine. Libu-libong cyber scammers sa iba't ibang bansa inilabas ng UN sa isang ulat. Una sa ating mga umaatikabong balita. Mas pinahaba ang pagkakakulong ni dating Prime Minister ng Pakistan. Ito ay dahil umano sa mga nag-leak na classified documents. Ito ang balita ni Nisette Bendania. Ipinag-utos ng isang korte sa Pakistan araw ng Miyerkules, August 30, na extend ng 2 linggo ang detainment ng dating Prime Minister ng bansa na si Imran Khan. Ito ay dahil sa di umano'y paglabas nito ng mga classified document case ukol sa cable na binenta ni Khan bilang katunayan na siya ay pinatalsik sa isang United States conspiracy ayon sa report ng Federal Investigation Agency. Mariin namang itinanggi ito ng militar ng US at Pakistan. Nito lamang buwan ng Agosto kinulong si Khan dahil sa kasong graft kung saan sinasabing hindi nito naideklara ang mga regalong natanggap habang nanunungkulan at sinintensyahan ng pagkakakulong ng 3 taon. Subalit nito lamang August 29, sinuspindi ang kaniyang sentensya at pinayagang makapagpiyansa ayon sa kaniyang mga abogado. Dahil dito, hindi na rin siya pinayagan ng Election Commission na muling tumakbo sa mga darating na eleksyon sa loob ng 5 taon. Kasalukuyang nakapiit si Khan sa Atak Prison na nasa 60 kilometro kanluran ng Kapitolyo ng Pakistan na Islamabad. Nisette Bendania, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang bumisita si US President Joe Biden sa Vietnam pagkatapos ng Group of 20 Summit sa India. Ilang buwan lamang ito matapos bumisita ni US Secretary of State Antony Blinken sa Hanoi. Ito ang umaatikabong balita ni Ann Gonzalez. Sa September 10, araw ng linggo, nakatakdang bumisita si US President Joe Biden sa Vietnam upang makipag-usap sa top officials ng bansa. Matapos ang G20 meeting, agarang pupunta ang US President sa Hanoi upang makipagpulong kay Vietnam Communist Party General Nguyen Phu Trong na pinakamahalagang opisyal ng bansa. Tatalakayin ng mga leader ang mahahalagang issue sa climate change, teknolohiya at edukasyon at ang posibleng pagbabago sa dynamics ng relasyon ng Estados Unidos at Vietnam. Itinuturing ng Washington na key partner ang Hanoi sa rehiyon sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China. Layo ng pagbisita ni Biden na paunlarin ang bilateral ties ng dalawang nasyon sa isang sustainable na pamamaraan. Pahayag naman ng Ministry of Foreign Affairs ng Vietnam, makatutulong ang pagpapaunlad ng bilateral ties ng dalawang bansa upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea. Ann Gonzalez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Mas pinaigting ang ugnayan sa pagitan ng Singapore at Vietnam. At bilang paggunita sa anibersaryo ng Diplomatic and Strategic Partnership ng dalawang bansa, dumalaw sa Hanoi si Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong. Ito ang umaatikabong balita ni Tracy Advincula. Ipinagdiwang ngayong taon ang ika-50 taon o Golden Jubilee ng diplomatic relations ng Singapore at Vietnam. Kaalinsabay nito ang paggunita rin ng ika-10 anibersaryo ng strategic partnership ng dalawang bansa. Dahil dito, nagkaroon ng official visit si Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong sa Hanoi bilang pagpapaunlak na rin sa imbitasyon ni Vietnam Prime Minister Pham Minh Chinh. Sa pagdalaw na ito, pinaigting pa ang collaboration ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan. Kabilang na dito ang pagkakaroon ng greater air connectivity para sa patuloy na kaayusan sa pagpapadala ng mga produkto at paghahatid ng mga pasahero sa iba't ibang destinasyon. Inaasahan din ang pagpapatayo ng industrial park sa Vietnam na investment ng Singapore upang makapagbigay ng dagdag trabaho sa mga mamamayan at makatulong sa pag-usbong ng turismo. Napag-usapan din ang ukol sa pagpapaunlad sa information technology, financial services at transportation. Maging sa larangan ng edukasyon, inaasahan ng foster closer collaboration ng dalawang bansa sa pagitan ng mga estudyante at guro. Inaasam na magiging annual occasion na ang pagtitipon ng Singapore at Vietnam Prime Ministers. Layunin nito ay ang pagpapatuloy ng pagtutulungan at kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Tracy Advincula, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ikalimang pagkakataon sa loob ng 2 dekada, host muli ng pagdiriwang ng Independence Day ng Malaysia ang Putrajaya. Inaasahan namang magiging grande ang pagdiriwang sa lungsod gaya ng mga nakalipas na taon. Ito ang umaatikabong balita ni Joanne Tongol. Sa Putrajaya magtitipon-tipon ang mga leader at mga mamamayan upang ipagdiwang ang ika-66 na Independence Day ng Malaysia sa August 31. Ito ang ikalimang pagkakataon sa loob ng 20 taon na sa lungsod nakasentro ang selebrasyon para sa National Day ng bansa. Ayon sa National Day and Malaysia Day 2023 Main Committee Chairman, magiging grande ang pagdiriwang sa Putrajaya gaya ng mga nakalipas na taon. Inaasahan ding magiging makabuluhan ang 66th National Day dahil ito ang una para sa unity government sa ilalim liderato ni Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim. Joanne Tongol, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinakda sa October 14, 2023 ang referendum o pagboto sa Australia para sa pagkakaroon ng Indigenous Voice sa Parliament. Magiging isang representative group ng Indigenous people ang Voice upang magbigay ng payo sa Parliament at pamahalaan kaugnay ng mga isyung makaaapekto sa Indigenous communities. Ito ang umaatikabong balita ni Danny Delieva. Inihayag ni Australia Prime Minister Anthony Albanese na sa October 14, 2023 na gaganapin ang makasaysayang referendum o botohan para sa Indigenous Voice to Parliament. Sasagot ng yes or no ang mga mamamayan bilang pagpayag o pagtutol sa pagbabago ng konstitusyon sa pagkilala o recognition sa Aboriginal and Torres Strait Islander peoples bilang First Peoples of Australia. Isisingit sa konstitusyon ang Chapter 9 kung saan nakasaad ang detalye ng Aboriginal and Torres Strait Islander Voice. Ang Voice ay isang komite na bubuin ng First Peoples o Indigenous Australians bilang mga kinatawan mula sa bawat estado at teritoryo ng bansa. Ang Aboriginal and Torres Strait Islander Voice ay magiging tagapayo o advisory body ng pamahalaan ukol sa mga bagay na nakaaapekto sa indigenous groups. May kapangyarihan naman ang Parliament alinsunod sa konstitusyon na gumawa ng batas patungkol sa komposisyon, tungkulin, kapangyarihan at
proseso ng komite. Mahigpit na ikinakampanya ni Prime Minister Albanese ang yes vote sa referendum, pagamat binigyang diin na ang boys ay walang legislative o governing power. Ayon sa pinuno, sa pamamagitan ng boys, direktang malalaman ng pamahalaan ang mga hamon sa kalusugan, edukasyon, hanap buhay at pabahay na kinakaharap ng Aboriginal and Torres Strait Islander communities. Nagbabala naman si Prime Minister Albanese na ang no vote ay boto para sa no change. Gayon din, hinimok nito ang mga hindi pa sigurado sa pagboto na magtanong at makinig sa mga sagot ukol sa mga bagay na hindi naiintindihan ukol sa boys. Danny De Lieva, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naging category 4 hurricane na si Idalia bago mag-landfall sa Gulf Coast ng Florida. Nagdala ito ng hanging umaabot sa 130 miles per hour habang binaha naman ang mga kalsada at nawalan ng kuryente ang kanlurang bahagi ng Florida. Ito ang umaatikabong balita ni Kath Carriedo. Extremely dangerous. Ganito inilarawan ng National Hurricane Center o NHC ang bagyong si Idalia na may once-in-a-lifetime damaging winds at life-threatening storm. Dagdag pa ng ahensya, nagbabala na ito sa mga residente at naghahanda na ang National Guard para sa mga rescue. Sinabi ni Florida Governor Ron DeSantis na maaaring hindi makapunta ang mga first responders sa ilang lugar, kaya hinimok ang mga residente na magtungo na sa evacuation zones. Babala rin ng Taylor County Sheriff's Office na nasa timog ng Tallahassee, Florida na may malaking posibilidad ang pagkakaroon ng casualties at magdadala rin ito ng malaking pinsala sa US state. Patuloy pa rin ang paglakas nito kaninang alas 5 ng umaga local time. Inaasahang mas magiging matagal ang pagiging hurricane nito, kaya nagbaba na rin ng hurricane warning sa Timog Silangang Georgia at South Carolina ayon sa NHC. Sumailalim din sa tornado watch ang kulang-kulang 12 milyong katao sa gitna at hilagang Florida at sa Timog Silangang Georgia hanggang alas 3 ng hapon nitong Miyerkules local time. Nakaranas na ng pagbaha ang Tampa, St. Petersburg at Fort Myers Beach sa Florida. Dulot ang pagtaas ng tubig dagat, malakas na hangin at pag-ulan. Inaasahang singtaas ng second floor ang dalang storm surge ni Idalia. Nag-evacuate na sa 28 counties ng Florida at isasara rin ang mga tulay dahil sa malakas na hangin. Daang flights na rin ang nakansela sa Tampa International Airport at sa St. Pete Clearwater International Airport Terminal sa pagsasara ng mga ito. Inilipat din ang ilang pasyente patungo sa ibang ospital at nasa 4,000 preso ang inilikas. Nasa 66,000 na customers ang nawalan ng kuryente Miyerkules ng umaga ayon sa poweroutage.com. Suspendido rin ang klase sa Florida habang na-deploy na ang nasa 5,500 National Guards para sa search and rescue efforts. Ang Hurricane Idalia ang kauna-unahang major hurricane sa rehiyon buhat pa noong 1851. Kath Carriedo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Idineklarang pinakamalaking wildfire sa European Union ang sunog sa Greece. 11 eroplano at helicopters na ang ipinadala ng Black upang tumulong sa pag-apula ng apoy na nakaapekto na sa 300 square miles ng lupain. Mula sa Calgary, Canada, may umaatikabong balita si Imelda Andrada live. Hello Imelda, gaano katindi ang wildfire situation sa Greece?
Noel, ipinahayag ng isang European Commission na halos kalahati ng firefighting air wings ng European Union o EU ang ipinadala sa Greece upang tumulong sa pag-apula ng apoy. Ganito katindi ang sitwasyon ng sunog sa Greece na itinuturing na pinakamalaking naitala sa block. 11 eroplano at isang helicopter mula sa EU fleet ang tumutulong sa pag-apula ng apoy sa Alexandroupolis kasama ang 407 firefighters. Batay sa Civil Protection Service ng EU, mahigit na sa 310 square miles ng lupain ang apektado ng apoy, area na mas malaki pa sa New York City. Simula nang manalasa ang wildfire, nasa 20 tao na ang nasawi kabilang ang 18 migrante. Balik sa iyo, Noel. Yes, Imelda, may mga national parks din bang apektado ng Greece wildfire? Noel, ang Dadia, Lefkini, Sofli, Forest National Park ang apektado na hindi bababa sa 30% ng nawala dahil sa wildfire. Noel? Oo nga, Imelda, sa sobrang init din. Kahit dito sa lugar natin. Kamusta ba? Maidagdag ko lang. Kamusta ba ang wildfire situation naman dito sa lugar natin, particular dyan sa may northwest territories? Nakataas pa rin ba yung dineklarang state of emergency, Imelda? Noel, sa ngayon ay nakababa na o hindi na ganung wildfire doon sa Northwest Territory at sinimula na rin ng Yellowknife ang pagbabalik ng mga critical o essential worker, ngunit wala pang tiyak na petsa naman para bumalik ang pangkalahatang populasyon. Noel? Alright, sige, maraming salamat sa iyong update, Imelda Andrada mula sa Calgary, Canada, kung saan nanunuluyan ang nasa 2,700 wildfire evacuees galing sa Northwest Territories. Nagpatupad ng mandatory evacuation sa ilang lugar ang mga otoridad ng Ukraine para sa seguridad laban sa pag-atake ng mga Russian. Kasama na rito ang ilang mga bata at ang kanilang mga kapamilya. Ito ang umaatikabong balita ni Erica Luzon. I-evacuate ang 121 na tao na naninirahan sa mga lugar sa Ukraine na exposed sa banta ng Russia. Ayon sa pahayag ng Ukrainian Ministry for Reintegration of the Temporarily Occupied Territories noong Martes, August 29, nagkaisa ang mga opisyal na ipa-evacuate ang 54 na mga bata, ang 67 kapamilya nito mula sa ilang lugar sa mga distrito ng Vasilyevsky at Pology sa Zaporizhzhia region na matatagpuan malapit sa war area. Ang mga lungsod ng Hulyai-Pole, ang urban-type settlement ng Stepnogorsk, pati na rin ang mga bayan ng Preobrazhenka, Yehorivka, Novopavlivka ang target na atakihin ng Russia. Kasama rin sa mandatory evacuation ang mga taong may limitadong kakayahan. Sa iisang pahayag, sinabi ni Ukrainian Deputy Defense Minister Hanna Maliar noong Lunes na ang puwersa ng Ukraine ang nagpalaya sa bayan ng Robotin na maaaring maging daan para sa mga susunod na pag-atake patungong timog sa mga pangunahing lungsod na inokupahan na ng kalaban tulad ng Tokmak at Melitopol. Erica Luzon, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nahaharap sa 6 billion lawsuit ang 3M Company na isinampa ng military veterans at service members. Inaasahang makatatanggap ang bawat isa ng nasa 700,000 pesos. Ito ang umaatikabong balita ni Crez Pugaban. Nakatagdang magbayad ang 3M Company para sa military veterans at service members na nagkaroon ng hearing loss dahil umano sa paggamit ng earplugs ng kumpanya. Sinasabi naman nagrereklamo na ang earplugs na kanilang ginamit ay nagpaluwag ng kanilang tainga, kaya naman nabawasan ang bisa nito. Nagresulta ito ng pagkawala ng pandinig o kaya ay tinnitus, kung saan magkakaroon ng patuloy na pagtunog o paghiging sa tainga.
Ginamit ng mga military veterans ang earplugs na ito ng unang ginawa ng Aero Technologies mula 2003 hanggang 2015 na na-acquire naman ng 3M ang kumpanya noong 2008. Matapos ang inilabas na settlement noong Martes, itinanggi ng kumpanya ang aligasyong ito at sinabing safe and effective ang earplugs kung ito ay ginamit ng tama. Nasa umigit 300,000 ang nag-file ng complaint at nakatagdang bayaran ang mga ito hanggang 2029. Inaasahan na makakatanggap ang bawat complainants ng $12,500 o nasa 700,000 pesos. Nagkakahalaga ng $9 billion ang babayaran ng kumpanya, kung saan $5 billion dito ay babayaran ng cash, habang ang $1 billion naman ay sa pamamagitan ng stock option. Chris Fugaban, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinangangambahan ang muling pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo bunsod ng Hurricane Idalia. Samantala, nagkaroon ng kilos protesta sa Colombia dahil sa pagtaas ng presyo ng langis at nakaamba rin ang pagwewelga ng mga manggagawa sa Australia. Ito ang umatigabong balita ni Noni Ramos. Pinangangambahan ang maaaring epektong dala ng Tropical Storm Idalia na inaasang bumagsak sa Florida kung saan maaaring mawalan ng kuryente sa US state at maapektuhan ang produksyon ng krudo. Patuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa pagbagsak ng halaga ng dolyar. Umakyat ng 63 cents o 35.28 pesos at 57 cents o 32.43 pesos kada bariles ang presyo ng Brent crude at US West Texas Intermediate crude. Kasunod ng naganap na sunog sa Marathon Petroleum Refinery noong nakaraang linggo. Ayon kay John Evans, isang oil broker ng PVM, maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo ng langis kahit ang maliliit na disruptions na ito sa mga refineries sa buong mundo. Libo-libo naman ang pumunta sa mga lansangan ng Colombia noong Lunes upang magprotesta laban sa pagtaas ng mga presyo ng gasolina. Ayon sa mga nagpoprotesta, nahihirapang tumakbo ang maliliit na mga negosyo at maaari rin itong mapataas ang presyo ng mga pagkain. Tumaas na kasi ang presyo ng gasolina sa bansa mula 9,000 Colombian pesos o 123.91 Philippine pesos ng Agosto 2022 hanggang 14,000 Colombian pesos o 192.75 Philippine pesos kada galon sa kasalukuyan. Ayon sa Colombian President na si Gustavo Petro, kailangan mawala ang mga subsidies para mabayaran ang mga utang sa National Oil Company na Ecopetrol upang magkaroon ng mas maraming alokasyon sa public funds para sa social programs. Gayunpaman, ayon sa mga nagpoprotesta, maaapektuhan pa rin ng pagtaas ng presyo ng langis ang mga drivers, delivery workers at mga may-ari ng mga negosyo na nahihirapan pa rin bumangon mula sa pandemya. Nakatakda ring magwelga ang mga empleyado sa dalawang malaking liquefied natural gas o LNG plants sa Australia sa darating na ika-7 ng Setyembre. Ito ay ang Wheatstone at Gorgon sites na may 500 empleyado at nagpo-produce ng halos 5% ng LNG sa buong mundo. Mangyayari ang welga matapos ang ilang linggong pakikipag-areglo sa mga unions sa sweldo at working condition. Ngunit ayon sa Chevron, ipagpapatuloy nila ang bargaining process para magkaroon ng benefits sa interes ng empleyado at ng kumpanya. Noni Ramos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilabas ng United Nations ang isang ulat patungkol sa libo-libong cybercrime scammers sa buong mundo. Ayon sa report, karamihan sa mga ito ay nasa Southeast Asia. Ito ang umaatikabong balita ni RK Liorca. Sa ulat na inilabas ng United Nations on Human Rights o UNHR noong Martes, August 29, sinabi na libo-libong tao ang nabibiktima ng human trafficking sa iba't ibang panig ng mundo. Karamihan dito napipilitan na nilang maging ahente sa mga illegal scam centers, partikular na sa Southeast Asia.
Ayon pa rito, mayroon ng 120,000 na mga tao ang napag-alamang gumagawa ng online scams sa bansang Myanmar. Nasa 100,000 naman ang mga nasa Cambodia at libong mga tao rin ang naiulat na gumagawa ng mga scam sa Laos, Thailand at maging sa Pilipinas. Ayon kay Volker Turk, UN High Commissioner for Human Rights, unaan nila itong pinangakuan ng maayos na trabaho, ngunit pagdating sa mga bansang nabanggit, sa pilitan silang pinagtatrabaho sa mga crypto fraud at online gambling centers kapalit ng kanilang kaligtasan laban sa mga taong umipit sa kanila. Dagdag pa ng ulat, ang ganitong klase ng operasyon ng mga scam centers ay kumakalap ng bilyon-bilyong dolyar kada taon. Wala namang komento ang bansang Cambodia at Myanmar na isang military-run government kaugnay ng UN report na ito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naglabas ng detalyadong ulat ang UN patungkol sa mga cybercrime scams na may kaugnayan sa human trafficking. Patuloy din ang pakiusap ng UN Rights Office na mas palawakin ang proteksyon para sa human rights at mas paigtingin ang mga batas patungkol sa mga ganitong krimen. RK Llorca, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayun, Noel. Alam mo, sa buhay natin dito sa mundo, napakarami nating mga nakakalimutan sa buhay. Pero ito na ang di natin makalilimutan. Ang pinakaabangan nating lahat. Noel, pwede bang bumati? Pwede! Yun ang ating na-miss. Narito ang pagbati ng ating kababayan. Hi, ako nga pala si Lilibeth Delphine Habines at nandito ako sa Perth, Western Australia ngayon at 5 taon na akong hindi nakaka-uwi sa Pilipinas. At saka kinukumusta ko yung mga magulang ko na sina Mr. and Mrs. Charito and Reynaldo Delphine na nasa New Corelia at saka yung biyanan ko na mother-in-law ko pala na si Mr. and Mrs. Sergio and Carmelita Habines nasa New Corelia din po. Huwag po kayong mag-alala sa amin at okay lang po kami ng mga bata dito. Yun lang po at I love you all. Ayun, James, mauna na ako siguro. Mauna na muna ako siguro. Hello kay si Shynet and Shane Lazaro dito sa Edmonton. Kay Brother Rapa Puzon, and salamat sa pag-share ng iyong istorya kanina. Ganoon din kay Nanay Rosario, kay Nanay Fe Orendain, kay Brad Ferdy and Evelyn Astadan, kay Madeline Abong Garcia, kay Eileen and Jess Torres. Ganoon din kay Gazil Lumabong, sa aking mahal na asawang si Ervina. At sa lahat ng mga nanonood sa atin, araw-araw, James, sa lahat ng programa natin sa UNTV. Yon, James. Yon, kinakamusta ko rin ang lahat ng mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo. Siyempre, hello rin kay Kuya Daniel, kay Ate Arlene, sa kanilang pamilya ni Brother Josel, and lahat po ng mga KNP at 80 sa MCGI. Binabati ko rin ng belated happy Sabbath anniversary si Brother Rolly Porganan. Dito ang member natin dito sa MCGI sa chapter ng Maryland. Yan, Noel, ano bang masasabi mo sa mga balita natin ngayon? Oo nga, James, kanina yung isang binalita ni Imelda, isang magandang marinig din na dito nga sa lugar namin din sa Canada particular, yung mga nangyayari ng wildfire, ayun pala medyo nagkaroon ng improvement din at unti-unti na bumabalik yung mga evacuees. At yun siguro makibalita din tayo, James. Puntahan na natin agad ang ating kasama sa Pilipinas. Nandiyan na si Amigo Sherwin. Hello sa iyo, Amigo. Good morning, good morning. Kamusta dyan? Ano ang ating mga abangang umahataw na mga balita ninyo? Good morning, Noel at James. Parang ngayon ko na lang uli nakita yung tandem yung dalawa. Na-miss ko nga si Kuya James. Oo. Kahit tayo anyway, dito sa sige. Dito sa ating bansa, abangan ng ating mga kababayan yung ating weather update dahil meron pa ring mga probinsya na nagdeklara ng walang pasok ngayong araw dahil nga dito sa bagyong Guring, At gusto na rin din nating paalalahanan sana yung mga kumakandidato bilang kapitan at mga konsihal at SK na sana patas ang laban. Kasi alam nyo, Noel at James, dito sa ating bansa, medyo medyo mainit.
May mga ilang kumakandidato na kasing kapitan at konsehal ang nasawi after nilang mag-file ng certificate of candidacy simula nitong Lunes. Yung pagpapile kasi ng COC para sa barangay at sangguniang kabataan election, tatagal ito hanggang sa araw ng Sabado eh. Kaya ngayon minomonitor yan ng ating mga PNP at AFP dito sa ating bansa, especially doon sa mga lugar na tinukoy na nasa area of concern na Noel James. Ayun, oo nga amigo, at mainit nga pala talaga dyan. Pero sa atin din naman syempre mga kababayan, ng mga botante rin, ay maging wise din naman sa pagpili ng kanila din namang magiging kandidato. Ganon din naman sa amin dito, mainit talaga ang panahon din amigo, dahil yung klase ng init kasi, yung tama ng araw, masakit sa balat. Kaya yan din, isa rin sa mga inatabayanan natin dahil pag may mga ganitong conditions dito, yung mga wildfire situations din. Yan, James. Oo, ang masasabi ko lang naman doon ay siguro aawitan ko na lang isang verse doon sa paborito kong artist ng araw, si Miss Tina Paner. Naalala niyo ba yun? Sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Yan, para wala nang patayan, di ba? Ganyan talaga sa politics. Pwede. Sige, Noel. Oo, amigo. At abangan natin ang mga humahataw. Hindi ko na inabot yun na James. Manilyn Reynes ang inabutan ko, James Ganun ba? Sige. Pero abangan namin amigo, ang mga humahataw na mga balita ninyo dyan. At James, abangan natin. At maraming salamat, Sherwin, amigo, at sa ating mga correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Alright, mga kasambahay, kung meron kayong hindi napanood na balita o nais nyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari nyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share! At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Proverbs, chapter 18, verse 1. Through desire a man, having separated himself, seeketh and intermeddleth with all wisdom. Amen. At yan po ang mga umaatigabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Huwebes, August 31, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula dito sa Maryland, USA, ako po si James Bonduyan. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula naman rito sa Edmonton, Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.